Do you perhaps already fall for her? Tinitigal lang niya ang ina. Di rin siya sigurado sa nararamdaman niya. He likes her very much. Pero tuwing maaalala niyang nagpapanggap lamang sila at para lang sa anak niya ang ginagawa nito, kinakalimutan niyang pagkagusto sa dalaga. Baka mabigo lamang siya. Are you afraid? Tanong ng ama. I am not afraid to fall in love. Kaagad niyang sagot, saka nagbaba ng tingin. I am just afraid that I might fall in love with the wrong person again. Alam niyo naman pinagdaanan ko, hindi ba? Madali lang akong mahulog sa isang babae at hindi ko alam kung sakaling may makilala ko, matatanggap ba nila ako o si Francesca? Di na nagsalita pa ang mga magulang niya. Tama naman siya. May anak na siya at hindi nga niya alam kung may tatanggap pa ba sa kanya o sa anak niya. Di na niya inaasang magkakaroon sila ng Isabel ng relasyon dahil nandito to para sa trabaho niya. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa ibang tao at siya na may umuwi lang ng Pilipinas para sa operasyon ng anak niya. Walang iba. Tsaka na lang siguro niya iisipin ang sariling kaligayahan kapag magaling na ang anak niya. Ma'am, nariyan po si Ma'am Isabel. Kunot noon niyang nilingon ang katulong nila nang marinig ang pangalan ni Isabel. Is she for real? Narito si Isabel. Yay! Mommy is here! Masayang saad ng anak, tsaka tumakbo palabas sa sinundan naman ng yaya nito. Bumaling siya sa mga magulang, baka sa mga mata nila ang kasiyahan. I told you, she's different. Bulong ng ama sa ina niya pero dinig niya. That kind of woman is worth to keep, Tristan. Keep that in mind. Wika nito at saka bumaling sa katulong nila. Papasukin mo siya. Napako ang tingin ni Tristan sa pinto. Ang puso niya di rin humihinto sa mabilis na pagtibok. Ilang saglit pa'y pumasok ng dalaga buhat ang anak niya. Halos tumigil ang pagtibok ng puso niya na makita kung gaano katamis ang ngiti ng dalaga. Hindi peke, kundi isang tunay na ngiti. Yung ngiti na hindi mabibili ng kahit na sino. Iba na rin ang suot nito at parang bagong ligo lang. Simpleng white long sleeve ito at maong na short. Ang buhok nitong medyo magulo ang pagkakatali pero bagay na bagay naman sa dalaga. She looks radiantly beautiful. Itiko mo nga ang bibig mo, Tristan. Napapitlag siya sa sinabi ng ina. Baka makapasok ang 10 langaw dyan. Tumawa ang ama niya, tsaka sumimsim at tumayo para salubungin ang dalaga. Isabel, akala ko busy ka sa trabaho. Ngiti lang ang tinugon nito sa ama. Tsaka ibinaba ang anak. Mommy, did you eat already? Tanong ng anak niya. Oo naman, she said and then continued. I cannot go out with an empty stomach. Kung ganon, makakasama ka sa amin? Ang ina niya hindi maputol ang ngiti sa mga labi. I cannot wait to brag you to my siblings. Dagdag pa nito. Siya na may nasapong noot saka malakas na napabuntong hininga. Saan kayo pupunta? Kunot noong tanong ng dalaga. It's a family reunion, Isabel. Ang ama niya ang sumagot sa dalaga. Tulad ng ina, hindi rin nawala ang ngiti sa ama. Hindi mo naman siguro tatanggihan ang panyaya namin, hindi ba? Hindi ito nagsalita. Nagbalipat-lipat lamang ang tingin nito sa kanya, sa ina at sa ama. Parang gusto nitong tumanggi pero nag-aalangan tong sabihin. You're coming with us, right, Mommy? Ang anak niya ang nagmamakaawang nakatingin sa dalaga and he bet to all that Isabel won't disappoint her daughter. Alam niyang di ni Isabel matatanggihan ng anak. Sure, I will come with you. Tumalon-talon sa tuwa ang anak niya, tsaka nito mahigpit na niyakap ang dalaga. Thank you, Mommy. Masayang sambit nito. You are the best. Tahimik na pinagmamasa ni Tristan ng dalaga habang binibihisan nito ng panlakad ang anak niya. Pagkatapos damitan ng anak, sinuklayan nito ang mahabang buhok ng anak. Matiim niya tong pinakatitigan na nakangiti nitong mga labi. This woman is confusing the hell out of him. Kanina lang iniisip niyang iwaksi ang namumuo niya ng pagtingin sa dalaga dahil ginagawa lang nito iyon para sa anak niya. Parang unti-unti bumibigay ang kanyang puso. Damn you, heart! Napahawak siya sa kanyang dibdib at mahina niya yung sinusuntok na parabang kaya niyang kontrolin ang kakaiba nitong pintig. We're done! Nakangiting sambit ng dalaga, tsaka niya pinaharap ang bata. You are now beautiful. His daughter giggled. Just like you, Mommy. Kitang-kita niya sa mga mata ang kasiyahan. Isang kasiyahan na hindi pa niya nakita noon sa anak. Masaya nga ito noon pero hindi yun matatawaran ng kasiyahan ito ngayon. May nag-iba. Sa kanila pareho ng anak niya. And he will put the blame on Isabel na walang ibang ginawa kundi bigyan siya ng pag-asa. Pag-asa na alam niyang mawawala kalaunan.
Tumango ang dalaga at saka nito sinapo ang mukha ng kanyang anak. Just like me, baby. Natigilan siya sa sinabi nito. Did he just call his daughter baby? Tama bang dinig na dito? O baka parte lang ito ng pagpapanggap ng dalaga? Magiliw na humarap naman sa kanya ang kanyang anak. How do I look, Daddy? He smiled at his daughter. Stunning, baby. You look stunning. Her daughter giggled once again, then ran outside of the room. At ngayon sila nang ni Isabel ang iwan at nabalot sila ng katahimikan. At alam niyang mas lalo magiging tahimik kapag walang salita sa kanilang dalawa. Nilakasan niya ang loob niya na muling tingnan ang dalaga. Nangunot ang noon niya na makita, dahan-dahan tong humiga sa kama na para bang pagod na pagod. Nagpakawala pa ito ng mahabang buntong hininga. What is wrong with you? I'm having a headache. Worried quoted him, then hurriedly walked towards her. Pinakatitigan niyang dalaga at kita niya kung gaano kakunot ang noon nito. Mura niya. Bakit di mo sinabi sa akin kanina? At bakit pumayag kang sumama? She groaned. Your daughter is happy. I cannot just reject her like that. I don't want to see a kid being sad because of me. Mapakla itong tumawa. You should be grateful to me. Ginagawa ko lahat para sa anak mo. Parang may humaplos sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Pumayag to sa imbitasyon ng anak kahit na may sakit? He could not believe it. Magpahinga ka na lang muna. I am coming. Tanggi nito. Mawawala din naman tumamaya. Magpapahinga lamang ako. She cursed. Di na sana ako pumayag na uminom kagabi. Kumunot ang noon niya sa tinura nito. Anong sabi mo? Hindi niya alam kung bakit parang pagalit ang tono ng pagkakasabi niya. He is acting like an angry husband. Uminom ka kagabi? Ilang boteng na inom mo? San ka natulog? May kasama ka ba? Bakit di ka nalang umuwi dito nang malasing ka? Sulod-sulod na tanong niya habang matalim ang mata na nakatingin sa dalaga. Isabel faced him with a questioning look. She may be asking why is he asking something that's private. Di rin sila close kaya't siguradong ganun ang nasa isip nito. She blinked twice before talking. I am mad last night. Gusto mo bang umuwi ako dito ng galit? Kasama kong pinsan ko at sa bahay na ako umuwi. Happy? Sandali niya itong pinakatitigan at nirehistro sa utak niya kung bakit ito sinasagot lahat ng tanong niya. Ang kilala niyang Isabel maiinis kapag nagtanong. Bumaliktad na ba ang mundo? Did he just answer all of his question? Did he just answer it without questioning him? Why? Nagkatitigan silang dalawa at aaminin niya. Isang napakalaking pagkailang ang naramdaman niya ngayon at di man lang to naramdaman ni Isabel. Parang wala lang sa dalaga ang presensya niya at katahimikang bumabalot sa kanila. Nag-iwas siya ng tingin dito, tumikim at ang pagkailang niya sa sitwasyon, naroon pa rin. Lalabas lang ako. Hahanapin ko ng sandali si Francesca. Wika niya at hindi tumitingin sa dalaga. Okay. Hindi niya na tinugunan ang sinabi nito. Tinalikuran niya ang dalaga at nagmadaling lumabas ng kwarto. Natawa si Isabel sa inasta ng binata. She knows that just like her, he felt the awkwardness between them. Ang pinagkaiba lang nila, magaling siyang magtago ng ekspresyon at emosyon. Tristan is too obvious that she can see how awkward he was with her. Muli niyang pinikit ang kanyang mga mata, pero hindi para matulog, kundi para makapag-isip. She's thinking something but she eventually shoved it off when she saw his face again. Bakit ba sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata at mag-iisip mukha nitong laging nakikita? At tuwing makikita niyang mukha ng binata, lagi nilang bumibilis ang pintig ng puso niya. Bumangon siya sa pagkakahiga, tsaka muling napabuntong hininga. She is not stupid not to know about what's going on to her. She cannot just fall for a man that's easy. Muling napabuntong hininga. She is not stupid not to know about what's going on to her. Kung nakilala niya na ito ng higit isang taon, baka pwede pa. Pero isang linggo, she laughed. You've got to be kidding me. Marahas siyang umiling. No, I am not. Giit niya. Hindi ako magkakagusto sa kanya. Never. Hindi yun pwede dahil alam niya kung saan siya dadalhin ng nararamdaman niya kung sakali. At yun ang kahuli-huli ang bagay na gusto niyang mangyari sa kanya. She has to restrain herself or else magiging katulad siya ng ina niya na naging tanga sa pag-ibig. I'm only here for the kid and nothing else. Laglag ang panga ni Tristan pagkalabas niya ng bahay. Makita niya nakaparadang pulang Lamborghini. Di siya makapaniwala na makikita ng isa na nakaparada pa sa tapat ng bahay nila. Nakangati tuloy ang kamay niya at parang gusto niya itong sakyan at imaneho. It was one of his biggest dream, ang magkaroon ng isang sports car. Kahit ano, basta sports car.
Gusto niya yung ganito kabilis, kung gaano kasarap pakinggan ang huni nito at kung ganito kaangas tingnan. Di siya bumili dahil ayaw ng ina niya. Masyado daw mabilis at nakakatakot sakyan. Kaya nang mawala siya sa poder ng ina, pinag-ipunan niya yon. Pero nang dumating si Julia sa buhay niya, muli niyang kinilimutan ang pangarap na magkaroon ng Lamborghini. And this one in front of here, goodness! How he wished to fucking drive this car. Kung sino man na may-ari nito ay napakaswerte. At naiinis siya dahil ito pa mismo sa tapat ng bahay nila pinarada. Matunaw. Pukaw ng isang pamilyar at malamig na boses sa kanya, dahilan para lumingon siya dito. Sa mga magulang mo na pala sumabay ang anak mo. Hinanap ko sila, sabi ni Ate Luring sumabay na raw. Nakangisi ito sa kanya habang nakasandal sa hamba ng pader. Ang mga braso ay magkasalikop at matiim na nakatingin sa kanya. Do you wanna drive it? Nope, he lied. Di naman sa akin yan, baka... Okay, your choice. Saka nito hinugot sa bulsa ng pantalon ang susi habang naglalakad papalapit sa pulang Lamborghini. May pinindot to dahilan para otomatikong bumukas ang pinto ng driver's seat. Nanlaki ang mata niya, dahan-dahang tinuro ang kotse. Is that yours? She chuckled sarcastically. Anong sasakin ko papunta rito kung hindi ito? Pilosopong tanong ni Isabel sa kanya. You can drive it if you want. Anito at inihagi sa kanya ang susi. For real? I saw you driving our different car the other day. It's... You own 2 cars? Mm-hmm. Tugon nito at saka ngumisi. It's not just 2 cars. Ha? You mean... I own 2 Lamborghini, 1 Mustang, and 1 Porsche. Saad ng dalaga. This one is Lamborghini Huracan. The other one is Veneno. Di yan nahimigan ng pagmamayabang dahil napakaseryoso ng mukha nito. Ginagamit ko lang mga to tuwing kakarera ako. Lalo pa siyang namangha sa dalaga. Di niya akalaing mabibigla siya sa mga nalaman niya mula dito. Kaunti pa lang pero kahanga-hanga na. Racer ka? Nope. I am just racing to lessen my anger. You see, Mr. Salvador, I have a short temper. Madali akong magalit. Karerang ginagamit kong paraan para mawala ang galit ko. Anito at matiim siyang nakatitig lang sa dalaga at bumaling sa sports car. He couldn't believe it. A woman in a Lamborghini? And she is racing. Wow! Just wow! Hindi niya akalaing may mga babae palang ganitong klase ng sasakyan. He laughed in disbelief. I didn't know, she asked. There is a lot of things you didn't know about me, Salvador, and it's best for you if you did not know all of them. Anito at nagpaunang sumakay sa kotse. Siya na may naiwang nakatanga sa gilid at nag-aalangang sakyan ito. Pero naig pa rin ang kagustuhan niyang magmaneho kaya dali-dali siyang tumungo sa pinto ng driver's seat at sumakay. Masayang lumabas si Tristan na sasakyan nang makarating sila sa kanilang destinasyon. He was smiling from ear to ear. Naroon pa rin sa dibdib ang excitement na kanina'y naramdaman. Napakabilis ng sasakyan. Parang 10 minuto lang tinagal nila sa daan at nakisama pang maganda at maluwag na kalsada. Happy? Nakangising tanong ni Isabel. He nodded in agreement. Indeed. At malakas na napabuntong hininga para bawasan ang kasiyahan sa kanyang dibdib. I am disappointed. Bakit? Kunot noon niyang tanong. Di kasi ganun kabagal ang takbo ng kotse ko eh. You could have drive better than that, Salvador. Doon niya nakita ang kayabangan nito. Para bang sinasabing mas magaling siyang magmaneho kaysa sa kanya? Oh my, they're here! Sabay silang napalingon sa matinis na boses ng kanyang ina. Natanaw niya ang mga to sa bakura ng mga kaanak nito at di rin nakaligtas sa paningin niya ang dalawang pinsan na peke ang ngiti sa mga labi. Sabay silang naglakad papalapit sa mga taong naroon, sinalubong na mga yakap nila at beso. Napansin niya di komportable ang dalaga sa ganong sitwasyon. Di ko akalaing lalaki kang ganito kagwapo at katikas. How are you? Komento ng tita Laila niya sa kanya at bumaling sa kasama niya. And who do we have here? Siya ba ang kasintahan ng anak mo, Lucy? Yes, ate. Sabay silang nabaling sa ina na may nagtatanong na tingin. Siya ba ang ina ni Francesca? Muling tanong ng ginang habang pinakatitigan ang mukha ng dilaga. She and Francesca have a very strong resemblance, don't you think? Ah, naku ate, hindi siyang ina ni Francesca. Sabi ng ina niya at pasimpleng lumingon sa anak. Kumunot ang noo niya at saka bumaling sa anak na naglalaro kasama ng ibang bata at muli tumingin sa dalaga. Paano naman naging magkamukha ang anak niya at si Isabel? Gayong hindi naman ito ang ina ng bata.
Ah, ganun ba? Wika nito at saka tumango. You must be Isabel. Yes. Tipid na sagot nito sa tita niya. Oh, naiusal na lang ng tita Laila niya sa dalaga. Well, let's go inside. Para naman maipakilala kita sa iba pa nating kamag-anak. Yaya nito sa dalaga. You're beautiful. Tumango lang si Isabel, tsaka bumaling sa kanya. What? Kunot noon itong tanong nang mapansin ng maitim niyang titig dito. He frowned then sighed. Pwede bang kahit ngayon lang, tanggalin mo muna ang pangit mong ugali? Okay. Tipid nitong sambit, tsaka sumunod sa kanyang ina at sa tita Laila niya. Siya na may sinundan lang ng tingin ng papalayong dalaga. Sana naman hindi magkaroon ng negatibong komento ang pamilya niya dahil sa ugali nito. Masaya habang nagkukwentuhan ng mga kaanak niya sa hapagkainan. At pansin naman niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang dalawa niyang pinsan na may malagkit na tingin sa kanya. Hindi pa rin nagbabago ang dalawa. They're still the same bully he knows when he was a kid. Pero hindi na matataba ang mga ito tulad noon. Tulad niya matipuno ang pangangatawan at masasabi niyang may tinatago rin palang kagwapuhan. Kinain ng insecurities ang buo niyang pagkatao. Di maiwasan pumasok sa isip niya na baka isa sa mga ito'y magustuhan ni Isabel. Who is he anyway? May anak siya habang dalawa'y binata pa. Gwapo nga siya at may pagmamalaki pero may anak na siya. Sigurado siya na kung pinapili ito sa kanilang tatlo, tiyak hindi siyang pipiliin ito. Tumiim ang bagang niya habang naikuyom niya ang kanyang kamao. Di niya hahayang mapunta ng kahit kaninong dalaga. Hindi siya makakapayag. You're Isabel, right? Wika ng pinsan niyang si Johnny sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan. Nilingon ito ng dalaga. Ano bang nagustuhan mo kay Tristan? Tanong nito. May anak na yan. Johnny, sita ng tito ni Samuel sa anak. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. This is a family reunion. Mapakla itong natawa. I'm just asking her. I mean, look at her. She's beautiful. Mukhang may sinabi sa buhay at mukhang marami naghahabol sa kanyang lalaki. Yung walang sabit? Saad pa nito. So why waste your time with someone like him? Johnny is right. Segunda naman ni Sunny kaya matiim na nakatitig sa dalaga. Why settle with someone who have a child? Kung pwede namang ako na lang. Sunny, muling sita na dito sa mall niya sa dalawa nitong anak. Mahiya ka naman. Mas gugustuhin ko naman nang si Tristan na lang kesa sa'yo. Malamig na tugon ng dalaga kay Sunny. Nilingon niya ang dalaga at malamig tong nakatingin sa pinsan niya. Ano naman kung may anak siya? Para sa akin, hindi naman yun mahalaga. Ang importante, alam kong mabuti siyang tao. Kung tutusin, masasabi ko, maswerte ako dahil nakilala ko siya. Sa panahon kasi ngayon, mahirap nang makatagpo ng taong tapat at totoo. Anito at bumaling sa kanya. Parang may humaplo sa puso niya sa sinabi ng dalaga. Sa lahat ng babaeng nakilala niya, hindi niya inaasahan. Maririnig niya ang mga iyon kay Isabel. Sa babaeng kahit kailan hindi niya naisip na ipagtatanggol siya. Sunny chuckled sarcastically. Kilala mo na ba si Tristan? Alam mo na ba kung bakit siya iniwan ng ina ng anak niya? Bakit ikaw, alam mo ba? Balik tanong ng dalaga. Alam mo ba kung anong pinagdaanan niya? Alam mo ba kung paano ang pagpapalaking ginawa niya sa anak niya para lang husgahan mo siya? She chuckled in disbelief. Pinsan ka ba niya talaga? Kasi kung pinsan ka niya, dapat naintindihan mo yung pinagdaraanan niya. Dapat dinadamayin mo siya pero hindi eh. Mukhang binababa niyo ang pagkatao niya. Walang sino man sa mga ito ang nagsalita. Lahat sila'y pawang nakikinig lamang sa dalaga. Maging siya may nakatitig lamang din dito. Excuse me. Wika ni Isabel at saka tumayo. Doon lamang ako sa anak ko. Anito at saka naglakad palapit sa anak niya. Siya naman sinundan lamang ito ng tingin. Napalingon siya sa ina nang hawakan nito ang kanyang kamay. May ngiti sa labi at kakaibang kislap ng mata ang makikita niya sa kanyang ina. Masaya ito at aaminin niya, maging siya'y nilokob ng kakaibang kasiyahan sa puso niya.